Magandang araw po sa inyo mga Kapinoy. Sir Obet po ito, Physical Therapist. Ang topic po natin ngayon ay Carpal Tunnel Syndrome. Ano po ba yung Carpal Tunnel Syndrome? Ito po yung pagkaipit sa median nerve dito sa ating wrist area. Kapag ang occupation po natin ay madalas tayong naggagamit ng kamay natin, tulad ng kunyari panadero kayo, lagi kayo nagmamasa ng tinapay, o kaya secretary kayo, lagi kayo nagta-type maghapon, o kaya ano pa ba, basta lagi nyong kunyari sa construction worker, nagdi-drill, yan, laging nagdi-drill, yan, laging naaalog yung ano natin, yung mga litid dito sa may bandang carpal tunnel. Yan po ang usual na mga cause niyan. Pero marami pa rin pong ibang mga cause ang carpal tunnel syndrome, pero hindi po sila common. Ang nangyayari po dyan kapag naipit yung median nerve dito dahil sa pamamaga ng tendon sheath o kaya nung mga litid natin dito, kasi meron tayong tinatawag dito na flexor retinaculum. Dito nakalagay siya dito. Tapos sa ilalim po niyan dumadaan yung mga litid natin, kasama na yung median nerve. Okay? Tapos sa pinakailalim pa po nun, may mga carpal bones na po dyan. Okay? Ngayon, yung carpal tunnel, yun yung kalimitang dinadaanan ng median nerve dito sa may bandang wrist natin. Pero yung median nerve po, nag-uumpisa po yan dito sa may leeg. Tapos, dadaan siya dito sa may balikat. Dadaan sa ilalim ng clavicle, yung buto natin dito. Pagdaan dyan, pupunta po siya sa may arm. Tapos sa forearm, hanggang dito sa wrist. At sinusuplayan niya yung lateral 3.5 fingers natin, yung sensation niya. At kung lumala po yung carpal tunnel na yan, yung carpal tunnel syndrome, ang mangyayari, liliit yung mga thenar eminence natin. Ito po yung thenar eminence, yan. At saka mahihirapan na tayo magpagalaw ng thumb natin, tulad ng flexion ng thumb, extension ng thumb, at saka abduction ng thumb. Yan po ang mahihirapan na tayo niyan. Tapos yung finger opposition din, yan sinusuplayan din po yan ng median nerve natin. Ngayon po, paano po ba namin ina-address yung carpal tunnel syndrome? Bali may mga test muna po kami niyan. Usually pinapagawa namin yung Phalen's test. Ganito po yung Phalen's test. Ito po yung position ng wrist sa umpisa. Ayan, ipapaganon po natin. Ayan. Yan ang Phalen's test. I-hold po yan ng up to 1 minute. Nakaganyan. Nakabend yung wrist. At magpa-positive po kayo dyan kapag nagkaroon ng tingling sensation dito sa lateral 3.5 fingers. Itong papunta dito, yung mga fingers dyan, 3.5. Tapos parang sometimes burning sensation. Yan, nagkakaroon din po yan. At kung matagal na pong tinitiis yung carpal tunnel, nag-a-atrophy na o lumiliit na yung thenar eminence ng kamay, yan, dyan po ang nangyayari niyan. Ngayon, may mga ginagawa po kaming mga tendon glides, saka yung median nerve glides pinapagawa namin sa pasyente para ma-address po yung pagka-trap ng median nerve dyan. Okay? I-discuss muna natin yung anatomy ng carpal tunnel. Okay? Yan po, dyan po naiipit yung median nerve sa transverse carpal ligaments. Nakikita nyo sa picture na yan. Ayan. Yan po ang cause niyan. At yan yung mga tingling sensation areas na nakikita sa pasyente.
Ngayon, punta tayo sa treatment natin. Tendon gliding kasi minsan namamaga yung mga litid dito sa may flexor retinaculum. Ngayon, namamaga yung litid, yung balot ng litid minsan, naiipit yung median nerve. So, gawin po natin to. First step, yan, diretso lang yung kamay. Tendon gliding po to. Tapos, hook, na tinatawag na hook. That's second step. Then fist, yan, and then tabletop na tinatawag, ganyan, and then straight finger fist. Okay, and then balik sa straight na mga digits and hand. Okay, ulitin natin. Tendon gliding, number 1, ganito po yan, nakaganon lang, yan, 1. Number 2, hook. Number 3, fist. Number 4, tabletop. Number 5, straight digit fist. Ganito yan, straight digit fist. Ayan. Nakakatulong po yan daw sa blood supply ng tendon. Yan, nakadiin mga blood supply dito. And then, nakakatulong din sa adhesion ng mga tendon, yung paninikip dito, saka sa function ng hands and digit natin. Okay? Ngayon, may tinatawag din po tayo na nerve glide. Ituro ko muna sa inyo yung sa wrist. Okay, step 1 po dyan is, teka, inaalala ko. Number 1, close fist, first position, second position, third position, extend your thumb, supinate your forearm and the wrist, and then push nyo to pababa. Okay, yan, ganyan, sa wrist lang po yan, yan. Ngayon, yun naman pong sa shoulder natin, sa median nerve gliding. Usog ako dito. Median nerve gliding is ito, dito sa banda dito sa shoulder. Ang gagawin nyo, gaganon kayo para makita nyo. Yan. Neutral position po muna. Naka palms up. Yan. Tapos pag in-extend nyo yung wrist nyo, pag in-extend nyo, pupunta yung leg nyo doon sa may wrist. Okay? Tapos pag flex ng wrist nyo sa ka-elbow, pupunta naman yung leg away from the wrist, yung affected wrist. So parang ganito po yan. Whoop. Whoop. Yan po ang tinatawag natin na median nerve gliding sa shoulder. Okay. Gagawin niyo po daw ito ng between 30 to 60 seconds every hour, hanggat may nararamdaman kayong symptom. Okay? Kasama din, yung pong tendon gliding kanina, gawin nyo siya, yung tendon gliding, kung naalala nyo yung una kong, balikan nyo na lang. Gawin nyo siya ng 10 repetitions. Okay? Tapos yung median nerve gliding sa wrist, gawin nyo siya ng 10 repetitions as well. Okay? Ngayon, meron pong bagong median nerve gliding. Ito, pinakabago to, na mas effective daw, na nagpapagalaw sa median nerve sa flexor retinaculum. So, ang gagawin nyo, 90-degree shoulder abduction. So, 90-degree po ito. 90-degree elbow flexion. Nakaganon yung kamay, parang manunumpa. Tapos, i-open nyo lang. Yan. Open. Open. Gawin nyo to mga 30 to 60 seconds every hour hanggat may symptom kayong nararamdaman. Ayos po ba? Okay, ayos. Salamat po mga Kapinoy. So, ulitin po ulit.